Magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay. Ngayon pag-usapan na naman natin kung yung mga makasalanan daw pwede bang magserbisyo sa Diyos. Yun. Kasi of course sa mundo natin ngayon na puno ng mga marites at mapanghusga. Marami ang mag-criticize sa'yo. Halimbawa ikaw ay nalaman nilang mayroon kang mga kamalian noon, i-criticize ka ng iyong mga kapitbahay, ba't ka nagserbisyo sa Panginoon, ganyan ka naman. Masama ka naman sa aming paningin. Yun. So naalala ko noon nung nasa high school pa lang ako, ay talagang truth seeker talaga ako. Pero ako ay minsan tambay din ako. Yung mga barkada ko is talagang may mga bisyo din talaga. Pero ako hindi talaga rin ako sumasali sa inuman. Although sumasama ako sa kanila, pero hindi naman ako lasinggo. Siguro isang tagay, dalawang tagay, sapat na yon. Pero per sa paningin ng aming mga kapitbahay, kaya nga tatawagin nila ako na Spawn. Kasi yung movie, yung salida na Spawn ay isang kampo ng kadiliman yun na nagiging mabuti, nagserbisyo sa Diyos. Kaya yun ang tawag nila sa akin noon. Kasi yung mga barkada ko talaga, isa talagang mga iniisip nilang masasama. Kasi may mga record talaga na hindi maganda. Kaya ang tingin nila sa akin nung aking kabataan, ay kahit ngayon bata pa rin naman ako ay talagang masama. At marami ang nag-criticize, bakit ka minsan patungkol sa Diyos, tungkol sa katotohanan? Para sa amin wala kang karapatan. So may mga taong mapanghusga na tinatanggalan kanila ng karapatan, lalong-lalo na yung mga marites. So ganun na ba yun? Ganun ba yun kadali na kapag ikaw ay nagkamali, hindi ka na ba pwedeng magserbisyo sa Diyos? Yun. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. So ngayon babasahin natin dito sa Isaias, kasi ang pag-iisip ng mga tao, maraming mga tao kahit ikaw na napanood dito sa video ko, iniisip din ng mga tao na masama ka. Pero gano'n na ba yun? Kapag iniisip kang masama sa mga tao, masaba ka na ba para sa Diyos? So ito yung kailangan nating alamin. Kasi sa ating mundo ngayon, of course, dumadami na ang population, marami ka ng kapitbahay, pwedeng marami na ang huhusga sa'yo. Lalong-lalo may mga kamalian ka rin nagagawa noon. At hindi naman talaga, wala namang perpektong tao na hindi nagkakamali. Lahat naman ay pwedeng nagkakamali sa paningin ng mga tao. Pero ang Diyos kasi, hindi naman ibig sabihin na nagkamali ka sa paningin ng mga tao, sa batas ng mga tao, nagkamali ka na sa Diyos. Ganito naman ang sinasabi ni Propeta Isaias. Kung pareho ba ang pag-iisip ng mga marites, ng mga tao, at ng pag-iisip ng Diyos? Sinabi dito, for my thoughts are not your thoughts. Okay? Ano ba itong thoughts? Pag-iisip. Ang aking pag-iisip ay hindi kagaya ng inyong pag-iisip, sabi ng Diyos. Nor are your ways my ways, says the Lord. Okay. Ang pag-iisip ng mga tao at ang pag-iisip ng Lord, ng inyong Diyos, ay magkaiba. So klaruhin lang natin ha. Kasi iniisip ng iba, kapag masama na sa kanilang kapitbahay ang isang tao, masama na sa society, hinuhusgahan na ng government na isang criminal, may warrant of arrest na, may na sa fiscal or whatever, may judge na nahusgahan na sa Supreme Court, ay talagang masama na sa paningin ng mga tao. Pero that is the human judgment. Iba naman ang pag-iisip ng Diyos, iba naman ang judgment ng Panginoon. Kaya ayusin natin ito sa pagbasa, babalikin natin, kasi iniisip ng karamihan na kapag masama na sa society, masama na automatically sa Diyos. Na hindi po. Huwag po muna kayong maghusga, kasi huwag nyo pong pangunahan ang Diyos. Do not anticipate the command, kumbaga sa military. Yon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways
my ways, says the Lord. Why? Bakit? For as the heavens are higher than the earth, so also my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay? Yung pag-iisip kasi ng mga tao ay iba sa pag-iisip ng Diyos. Ngayon, so hindi porket iniisip ng mga kapitbahay mo ay masama ka na, ay hindi ka na pwedeng magserbisyo sa Diyos. Yun. Kaya nga, kahit ngayon, may mga tao na nagtataka, Brad, bakit sinasabi mong nagsiservisyo ka sa Diyos, isa kang makadiyos? Meron ka pang isang organisasyon na tinatawag na Kingdom of the Most High, highest heavenly government. Bakit ganyan yung ginagawa mo? Sumasayaw ka, kumakanta ka. Sa amin kasi ang banal sa amin, sabi nila, is kagaya ng pare, walang ginagawa. Kagaya ng ministro namin, kagaya ng pastor namin na takot sumayaw, takot kumanta, at nagpipreach kasi ang aming pastor na bawal ang video okay. Bakit ka nagkakanta ng mga temporal songs? Tinatawag pa nilang temporal songs. So may mga taong ganun, parang hinuhusgahan ka nila. So ano ba yung holiness para sa Panginoon? Kasi yung holiness, yung pagiging banal, may itinuturo kasi ang mga relihiyon ngayon na ito yung tamang pagiging banal. Yung hindi ka kumakanta, yung mahinhin ka, yung hindi, para hindi ka daw magkakasala, magtatago daw doon. Kaya nga yung mga monghe noon sa mga relihiyon sa unang panahon ay nagtatago sila sa mga yungib or sa bahay na abandonado. Doon sila nagluluklok para hindi sila magkakasala. Yun ba ang tamang banal? Pero dito po sa Kingdom of the Most High, hindi po yun ang tamang banal. Hindi po yun ang ideal na banal para sa amin at para sa Diyos. Iba po ang itinuturong banal ng Diyos. Dito po sa amin, ang banal sa amin kasi most holy na ang ating itinuturo. Sa religion kasi is holiness ang kanilang itinuturo. Dito naman sa Kingdom of the Most High ay most holiness, most holy person. So ano ba dito ang expectation? So gumagawa tayo, ginagawa natin yung gusto natin, basta hindi lang tayo nakakasakit sa ibang tao. Yun, for our eternal progression. So kung sa iyong sarili, kung sa iyong self, kailangan mong sumayaw or kumanta para mag-improve ang iyong sarili, that is good for us dito sa kaharian. So sa ibang religion, bawal sa kanilang kumanta ng mga video okay, kasi bawal daw yun, tinatawag pa nilang temporal songs. Pero dito po sa amin, sa Kingdom of the Most High, pwede po dito. So indirect point po, dito po sa kaharian po ng banal na espiritu, ay wala pong bawal dito sa amin, as long as hindi ka nakakasakit sa damdamin ng tao at sa damdamin ng Diyos. Okay, so pwede palang kumanta dito sa amin. Sa mga religion kasi is may halong hypocrisy. Kaya nga noong may mga nag-criticize kay Presidente Duterte, tinatawag niyang hypocrites yung mga ibang bansa na nag-criticize sa kanya na bakit daw siya pumapatay ng ganito, ganyan, kini-question siya. Tapos nire-respect ka naman ni Duterte na hindi kayo pumapatay, ang dami niyo ang pinatay Kaya nagiging hipokrito. So ganun din sa sa field of religion and dito sa sarili natin, pagiging citizens ng bansang ito. May mga tao na humuhusga sa atin na tayo ay sinasabi nilang masama kasi nga hindi tayo sumusunod sa pattern, behavioral pattern nila. May mga social norms kasi sila, social expectation na parang gusto nilang gawin natin para magiging banal tayo. However, dito po sa kaharian ng Most High God, iba po ang banal namin at iba rin po ang banal ng mga religious group. So dyan po sa religion, kumakanta ka lang ng video okay, masama ka na. Pero dito po sa amin, hindi po masama. Basta yung lyrics ay mas mabuti po na pipiliin po. Let us pick lyrics na hindi naman po extremely satanic yung mga verses po ng kanta. Kaya pwede tayong kumanta ng mga kantang medyo may mga message na hindi maganda, but basta hindi naman sobrang extreme na talagang hindi rin naman magandang pakinggan ang mga lyrics. So ganun po dito sa Kingdom of the Most High. So kaya nga dyan sa ngayon, kung sasabihin natin na ano ba ngayon ang pagiging tama, Brad? Yung mga nagtatanong sa akin, ano ba ang tama na gawin ng isang tao para ang isang tao ay makasunod? You will be in line, in tune with the will of God. So yun ang ituturo natin ngayon. Yung FM station, kapag nag-dial ka ng radio, pag hindi talaga naka-in tune, hindi klaro yung
ano, yung kanta ng isang istasyon. Anyway, bihira na lang yung gumagamit ngayon ng radio. Hindi masyado maintindihan ito ng mga kabataan ngayon. Pero at least sasabihin natin na mayroong dalawang uring tinatawag nating authority. Ito yung human authority, ito yung mga tao na nag-condemn sa atin, na nagsasabi sa atin na tayo ay makasalanan, na earthly judgment lang. Pero mayroon namang tinatawag na heavenly judgment or heavenly authority. So mayroong tao na authorized na maghusga sa iyo para sasabihin ikaw talaga ay makasalanan. So kapag sinabi lang ng iyong pastor, pari, ministro or preacher, barangay chairman, mayor, judge or congressman or sino ba yung mga matataas na tao, presidente, senador, na ikaw ay makasalanan, na contempt ka doon sa Senado, hindi yan ang tinatawag natin na divine authority. So ibig sabihin, hindi ka pa talaga makasalanan sa paningin ng Diyos. Sino ba ang makapaghusga sa iyo? So malalaman natin yan mamaya, na ang tao na pwedeng makapaghusga sa iyo ay ang hari na ipinadala ni Jesus Christ dito sa mundo ngayon. At ituturo ko sa inyo mamaya kung sino ang tao na yon. Pero bago yan, ipapaliwanag muna natin sa pamamagitan ng verse na hindi nga natin pwedeng paniwalaan ang mga taong mayroong authority dito sa mundo ngayon. Kagaya na lang sa karanasan ng isang babaeng nakagawa na talaga siya ng adultery. So dito, babasahin natin. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. Ayun. So napaka sa atin kasi, kapag nagkakaroon ng kasalanan, nagkasala sa kasalanan ng adultery, talagang makukulong ka ngayon. Pero during the time of Jesus Christ, alamin muna natin kung ano yung adultery para malaman natin, kasi may mga iba ngayon hindi nila alam kung ano ang adultery. Okay, alamin muna natin kung ano ang adultery base sa batas natin dito sa Pilipinas. In the Philippine law, adultery as defined under Article 333 of the Revised Penal Code is a criminal offense committed by a married woman who has sexual intercourse with a man other than her husband, and by the man who knows the woman is married and engages in sexual intercourse with her. Okay, so take note of that. By the man who knows the woman is married. Alam ng lalaki na kasal ang babaeng ito, pero ginawa pa rin niya. Okay, so at least meron kayong ideya. Ito yung babae na nagkakaroon ng sexual intercourse sa ibang lalaki. Ngayon, yan ang adultery. So at least nalaman ninyo kung ano na yung binanggit nating adultery dito. Okay, they said to him, kanino? Kay Jesus Christ, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. So kailangan sa panahon kasi ni Moses, yung babaeng nakagawa ng ganun, pinapatay sa pamamagitan ng pagbato ng maraming bato doon sa kanyang katawan, sa kanyang ulo, hanggang sa mamatay siya. So kawawa talaga. Pero what do you say? Ano ba ang sasabihin mo ngayon? So this they said, testing him that they might have something of which to accuse him. But Jesus stopped down and wrote on the ground with his finger. As he thought he did not hear, so they continued asking him. He raised him up and said to them, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Okay. Okay. Sinabi ng mga Pariseo sa kanya, oh, Jesus Christ, nandito yung babae. Nagkasala ito ng adultery. So, ano ang gagawin mo? Ano ang desisyon mo para dito? Anong masasabi mo? So, sinabi naman ni Jesus na, sino ba ang walang kasalanan dito sa inyo? Siya yung paunahin mo sa pagbato sa kanya. Kaya natulala sila. Kasi lahat naman tayo may kasalanan. Ba't tayo bumabato sa isang tao? So marami tayong nakikita sa Facebook, di ba, yung mga nag-viral na mga
ah, na nasakpan sa akto na mga mag-asawa or babae, may mga propesyon na nakita sa asawa na may nakasama doon at yung iba pinatay talaga. Nasakpan nila sa akto. So, iba ang paghuhusga ng mga tao, iba rin naman ang paghuhusga ng Diyos. Kaya huwag natin iisipin na kapag nagkasala ang isang tao ay talagang makasalanan agad sa Diyos. Kasi minsan ang sa atin, pag iniisip na, sinabi kasi ng aming pari na makasalanan na siya, kaya makasalanan na siya. Sinabi kasi ng aming barangay captain na siya ay makasalanan, kaya makasalanan na talaga siya. Sinabi kasi ng aming kapitbahay na magaling or abogado or whatever na makasalanan na siya, eh may kasalanan na talaga siya. So ganun yung paghuhusga natin eh. Pero kay Jesus kasi iba. Eh, nagtanong muna siya, sino ba walang kasalanan sa inyo? Siya yung unang bumato ng bato sa kanya. Tulala sila. And again, he stopped down and wrote on the ground. Then those who heard it, being convicted by their own conscience, ayun, natulala. Nakonsensya. Went out one by one, beginning with the oldest even to the last. Yun. And Jesus was left alone. So umalis sila kasi nga sa tanong ni Jesus, sino ba walang kasalanan sa inyo? Sige, batuhin siya yung unang bumato. Lahat naman sila makasalanan. Umalis hanggang sa nag-iisa na lang si Jesus Christ at saka yung babae and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours?" Okay. Sino ba yung mga nag-akusa sa iyo? "Has no one condemned you?" She answered, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Ayun. So, unang-una, sa batas kasi ni Jesus, kapag walang nag-akusa, hindi pa yan acceptable na akusasyon. Baka chismis lang yan eh. Wala namang, kahit pa nakita ninyo sa akto yan, kung wala namang nag-akusa sa kanya, basically, sa prinsipyo ni Jesus Christ, he will not condemn anyone. And of course, kahit pa may nag-condemn dyan sa kanya, kung that man do not have that authority from God to condemn a person, hindi yan accredited kay Jesus Christ, hindi yan acceptable sa kanya. Kaya sinabi niya dito, then Jesus spoke to the okay, medyo nawala ako ng konti. Basta dito, go and sin no more. And then Jesus spoke to them again, saying, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life." Ayun. So, kaya nga napunta sila sa judgment ng kadiliman, madilim na pag-judge sa isang babae yung mga Parisiyo, kasi hindi sila na sumusunod sa ideya ni Jesus. Meron silang mga sariling kuro-kuro at judgment. So kagaya din sa ating panahon ngayon, maraming mga tao may ginawa lang yung kapitbahay nila, makasalanan na para sa kanila, marumi na para sa kanila. Hindi naman sila investigate kung ano nga talaga ang tamang pagsabi na ang isang tao ay makasalanan or marumi. So ngayon, sa inyo na aking mga taga-subaybay, tatanungin niyo, so Brad, paano ba? Sino ba ang tao na makapagsabi na ang isang tao ay makasalanan? Okay, tanungin natin dito, alamin natin yung sinabi ni Jesus Christ, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness." So, he who follows me. So, anong ibig sabihin dyan? Makinig ka kay Jesus. Kung sino yung magsasabi na ikaw ay nagkasala. Okay, alamin natin kung sino yung ang follow, kasi pag sinabing you followed a person, pinapakinggan mo ang kanyang mga sinasabi, kanyang mga instruction, sinasalita. Kagaya ng isang teacher sa harapan ng kasi si Jesus Christ ay tinatawag ng isang teacher dito, they said to him, "Teacher." Kagaya ng isang guro sa paaralan, kapag may instruction ng isang teacher sa iyo na, ang inyong leader, magwalis kayo ngayon sa room, ang inyong leader ay si ganito, si Pulano, makinig kayo sa kanya kung alin ang unahin natin.
So kung hindi ka nakinig sa instruction ng teacher, you walk in darkness according to Jesus. Your judgment are wrong. So paano natin malaman sino ba ang tao sa ating panahon ngayon, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon, napaka-hectic, napakahirap na ng kalagayan. Everywhere meron ng mga temptation, meron ng mga pwede ka nang magkasala every now and then. Dahil nasa generation na tayo na napakahirap na at marami ng mga pleasurable thing na pwede nating makita sa paligid. So sino ba ang authorized person? Kasi kay Jesus Christ, in God, there is an authorized person. Kapag mag-judge ka sa isang tao, there is an authorized person na magsasabi na ikaw nga ay nagkasala. Ngayon, para makapalo ka talaga kay Jesus Christ, kasi sinabi niya, He is the light, and if you follows Him, he who follows me shall not walk in darkness but have the light of the world. Okay, so alamin natin sa ating panahon ngayon kung sino ang binigyan ng authority ni Jesus Christ na mag-distinguish between sin and righteousness. Okay, kasi wala na siya sa mundo eh. Namatay na siya, He was resurrected, nandoon na siya kasama ng Ama. Ngayon, alamin natin, nevertheless, ito yung sinabi instruction ni Jesus Christ kasi alam niyang mawawala siya eh, mamamatay siya. So mayroong humalili sa kanya, may successor siya. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Okay, take note, him. Ang pronoun na ginamit ni Jesus Christ ay him. I will send him to you. So lalaki yan. Hindi sinabi ni Jesus Christ na I will send her to you. So kapag sinabing her, babae. So lalaki pala ang hari sa bagong kapanahunan sa ating panahon ngayon. At kailan ito darating? Kasi marami ang nag-claim ngayon na sila daw ay reyna, sila daw ay hari, sila daw ay prinsesa, sila daw ay pastor ng anak ng Diyos, or anong klaseng mga authority pa dyan na binabanggit nila. Ngayon, aalamin natin ito kasi itong taong ipapadala ni Jesus na tinatawag niyang helper of salvation, ay this is the one who is authorized to tell kung ikaw nga talaga ay nagkasala or hindi sa paningin ng Diyos, hindi yung kapitbahay mo. Yun. And when He has come, kapag darating na siya, He will convict the world of sin. Okay? He will convict the world of sin. So ito yung person, when He has come, He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So ito yung magde-decide kung ikaw nga ay nagkasala or hindi sa paningin ng Diyos. Hindi yung pinakasikat na politiko sa iyong lugar. So of sin because they do not believe in me. Okay? So of righteousness because I go to my Father and you see me no more. So hindi niyo na ako makikita. Kaya yung sinasabi nila na babalik daw yung mukha ni Jesus Christ, yung nasa dingding daw, naghihintay daw sila sa second coming ni Jesus Christ na talaga yung mukha talaga ni Jesus Christ na darating. Hindi na po, hindi na talaga ninyo makikita ako, sabi ni Jesus Christ. Kapag babalik ako, sabi ni Jesus Christ, ito ang makikita ninyo, si helper. So kailan maisilang ito si helper? Kaya doon sa ating binasa, so kaya nga sinabi dito, ituloy muna natin bago yung birthday. Sabi niya dito, I have many things to say to you. Okay, I have many things to say to you. Marami pa sana akong gustong sabihin, but you cannot bear them now. Hindi niyo pa ito kayang maintindihan sa ngayon. However, when He, so He na naman ang ginamit niyang pronoun, lalaki. The Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Okay, ngayon, kaya ito hindi naintindihan ng mga pastor ngayon kahit pa matagal na sila, umaabot na lang sila ng 8 years, 6 years, 4 years sa pag-aaral ng Bible. Hindi nila maintindihan na ito pala ay magkatawang tao kasi akala nila espiritu daw ito na hindi nakikita kasi ang binanggit ni Jesus Christ dito ay Spirit of Truth. Ngayon, ang Spirit of Truth kasi it pertains to God na magkatawang tao. So darating ito dito sa lupa, hindi ito mananatiling spirit na invisible. Dahil magkatawang tao ito, makikita mo ito, maisilang din ito sa pamamagitan ng isang babae, kagaya ni Jesus na naisilang doon sa Jerusalem. Ito ay He will come, has come, darating dito. He will guide you into all truth. At kapag darating ito, magtuturo ito sa lahat ng katotohanan. Ito ang magsasabi kung saan ang katotohanan at saan ang mali, hindi ang iyong pari. So ngayon, marami kasi ang mga darating sa ating panahon ngayon na
Si Father kasi Brad ang magtuturo sa katotohanan, si Pastor kasi Brad ang magtuturo sa katotohanan. Sabi ni Jesus, hindi itong Spirit of Truth. So marami ang magagalit sa atin kasi nakasanayan na ng mga tao na maniniwala talaga doon sa kapitbahay nila, sa mga sikat na politiko, kung ano ang tama at mali. Minsan yung iba nagbabase doon sa mga artista sa TV, kung ano man yung binanggit ni sikat na artista na produkto, yun ang kinakain. Kaya nga sa mga advertisement, nakabase ang mga tao sa artista, kung sino yung sikat. Pero dito, kung you are talaga believer of Jesus Christ, dito ka sa Spirit of Truth at alamin mo ito kung kailan darating ito sa mundo. At hindi ito kagaya ng sinasabi ng mga saksi ni Jehovah dyan na ang Spirit of Truth daw ay hindi daw nakikita at hangin lang yan. Hindi po yan hangin. Gumamit nga si Jesus ng pronoun na he Kung alam mo ang grammar kasi sa English, kung nag-study ka talaga ng English grammar, ang he is a pronoun pertaining to a person, lalaki, masculine yan. So he will guide you into all truth. So paano ba magayran ka ng isang hangin kung hangin lang yan or active force? Tao yan na darating. For he will not speak of his own authority. Yun. He will not speak of his own authority. Although ito sa pre-existence doon sa langit, mayroon na itong authority sa Spirit of Truth. Pero sinabi niya, hindi ito magsasabi sa kanyang authority, kundi yung aking authority as the Son of God. Yun. But whatever he hears, okay, may tainga ito sa Spirit of Truth. Hindi talaga siya hangin. Kagaya ng itinuturo ng mga saksi ni Jehovah na hangin lang ito, active force lang daw. Whatever he hears, ayun, may tainga. He will speak. Ayun, may bunganga na naman. May mouth. And he will tell you things to come. Ayun. So, marami pa ditong verse na sinasabi ni Jesus Christ. Alamin natin kung kailan darating yan. Kasi, napakahalaga nito sa kaligtasan ng tao. Okay, we will go to, kasi ito ang Most High God, ang Spirit of Truth. Ito na yung ama niya. Ito ang Most High God na darating sa lupa para magkatawang tao. Okay, pupunta tayo sa Daniel chapter 4 verse 25. Dito, and 7 times, okay, dito muna tayo sa pinakauna. They shall drive you from men, your dwelling shall be with the beasts of the field, and they shall make you to eat grass like oxen. They shall whip you with the dew of heaven, and 7 times, okay, take note of that, 7 times shall pass over you, till you know that the Most High, okay, yung Spirit of Truth ay tinatawag ni Daniel na Most High, rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will. Okay, so kailan ang Spirit of Truth or Most High magkatawang tao para maghari sa kaharian ng mga tao? That is 7 times. Ano ba itong 7 times? That is 2,520 years from the fall of Babylon. Kasi yung sinabi ditong you, this is King Nebuchadnezzar na isang hari ng Babylonia. Okay. Ang kausap dito ni Daniel ay si King Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Kaya makikita ba natin dito yung pangalan niya, Nebuchadnezzar? Kasi yung iba, saan ba yung si Daniel tinatawag ditong Belshazzar. Okay, pero hanapin natin. Ayun, dito sa verse 26, then Nebuchadnezzar went near the mouth of the burning fiery furnace, spoke saying, okay, so ang kausap dito ni Daniel ay si King Nebuchadnezzar. Kaso si Daniel dito tinatawag siyang Belteshazzar. Kaya nga, that is according to the name of my God, in him is the spirit of the holy God, and told the dream before him, saying, okay, Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy God is in you, and no secret troubles you. Explain to me the visions of my dream. Kasi may panaginip kasi dito si King Nebuchadnezzar. Kaya nagtatanong siya, ano ba ang kahulugan nito? So wala na po tayong mahabang oras para pag-explain dyan kasi limitado lang yung pag-ano natin dito sa Facebook. So next time na lang natin i-detail talaga kung ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar. Pero at least makikita natin dito na ang panaginip ni King Nebuchadnezzar is napatungkol sa isang kahoy. The tree grow, and because it is strong, its height reach to the heavens. Yun. So mayroong isang kahoy na sa kanyang panaginip na naputol. Kaya nagtanong ang hari kung ano ang ibig sabihin dito.
Ngayon, ang ibig pala sabihin dito ay ito yung prophecy na patungkol sa pagdating ng Most High God dito sa lupa, na it will be 7 times from the fall of Babylon. Nandito na ang Most High sa lupa, maghahari na yung Spirit of Truth na binanggit ni Jesus Christ na maghuhusga sa mga tao kung alin ang tama or mali. So hindi yung kapitbahay ninyo na marites, o hindi yung idol mo dyan na politiko or lawyer na magsasabi na tama o mali. Kasi ngayon Diyos na talaga ang personal na magpapakita sa mundo, at He will speak of the authority of Christ. Ngayon, alamin natin kung totoo bang yung si Jesus Christ ay anak ng Most High God. Okay, alamin natin dito. Okay, basahin natin dito. Okay. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. Okay. And he cried out with a loud voice and said, "What have I do to you, Jesus, Son of the Most High?" Ayun, anak pala ng Most High ito, Jesus Christ. Okay. "Jesus, Son of the Most High God, I implore you by God that you do not torment me." Okay. Si Jesus Christ pala ay anak ng Most High God. Itong Spirit of Truth na darating sa mundo, yung binanggit ni Jesus na humalili sa kanya, ay isa din palang Diyos, yung Most High. Sino ba ito si Most High? Pag mag-explore ka talaga dyan, ang Most High, ito si El Elyon. Okay, so you have to type that in the Google kung gusto mong malaman kung sino si El Elyon. May konting kaalaman din naman ang computer, ang internet, kung sino si El Elyon. Pero wag niyong paniwalaan lahat ng mga sinasabi doon sa YouTube at dyan sa internet, kasi minsan mali ang kanilang turo patungkol sa kay El Elyon. Pero at least ngayon, ipaalam ko lang sa inyo kung ano talaga ang tama sa paghusga. So kapag naghuhusga ka ngayon, dahan-dahan ka sa paghusga, kasi pag sinabi nating judgment of God, kung sino talaga ang mali at sino ang hindi mali, ito na pala ang Spirit of Truth, ang helper. Tinatawag niyang helper. Diyos yan, nagpakumbaba yan, naging helper na lang yan. Although that is his father na dumating ngayon dito sa mundo, nagpakumbaba yan, hindi yan pumunta dito sa kanyang sariling authority. So napaka-humble ng Spirit of Truth, diba? Naalala ko noon kasi, kung maliit pa ako, kasi umiinom kami ng isang soft drinks ng aking ama. Hindi ko kayang buksan yung soft drinks, kaya sinabi ko, "Pat, buksan mo itong Pepsi." Kasi mas malakas yung papa ko mahilig yun sa trabaho talaga, trabahante talaga yun. Kaya nga si Jesus Christ, may mga gawain si Jesus Christ. Alam niya na nitong mga huling araw, mahirap na, matigas na ang mga tao. Kaya sinabi ni Jesus Christ, "Pa, ikaw na naman, my Father, ikaw na naman yung pumunta dito, at ikaw na naman yung maghusga kung sino ang mali at sino ang tama." So to judge between sin and not sin is given to this person, yung the next comforter or the helper. So tao po ito ngayon, kasi naisilang na siya noong 1981, that is 7 times from the fall of Babylon. At ang kanyang ama at ina ay si Pablo Turlao at saka si Cristita Turlao. Siya ang pinakabunsong anak sa kanila. So dito siya naisilang sa Leyte, Philippines. So blessed talaga ang Pilipinas dahil dito pala naisilang ngayon ang Spirit of Truth. Pero hindi nila hinahanap ang Spirit of Truth. Bakit naman? So ito ay yung dahilan bakit hindi nila rin inaalam. Bumabalik nga ang mga tao ngayon sa Diyos, pero hindi nila inaalam kung sino yung Spirit of Truth, sino yung Most High God. Kasi mayroon din ang mga sinasabi dito sa Bible. Sinabi dito, "They return but not to the Most High." Okay, they are like a treacherous bow. Their princes shall fall by the sword, for the cursing of their tongue. They shall be their duration in the land of Egypt. So they return, bumabalik nga sila sa Diyos, but not to the Most High. So marami ngayon ang mga nagsisimba every Sunday, pero doon sila pumapasok sa harapan ng mga pastor, mga pari at iba pang ministro,
na instead dito na pala sana sila humarap sa Most High God na nandito sa Leyte. So yun ang katotohanan. Kaya patuloy na maghihirap ang mga Pilipino hanggat hindi sila bumabalik sa Diyos.